Reading and Literacy Grade 1 Quarter 3 Week 1 Let's learn about recognizing vocabulary referring to community and infer character feelings. Day 2 Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about recognizing vocabulary referring to community and infer character feelings. Day 2 At the end of the lesson, the learners can sound out words accurately, recognize vocabulary referring to community, read high-frequency words, infer character feelings, and retell story heard. Balikan natin ang kwento ni Didi. Ano ang mga pangyayari na natandaan mo sa kwento? Ano-ano ang naging damdamin ng tauhan o mga tauhan sa mga naibigay na pangyayari? Sa pagbabasa ng kwento, nakakabasa tayo ng mga pangyayari. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng damdamin ng mga tauhan. Mayroong masasaya at malulungkot na pangyayari na nangyayari sa tauhan na nagbibigay sa kanya ng iba't ibang emosyon. Sa nakaraang aralin ay natukoy ninyo ang mga katangian ng tauhan. Babalikan natin ang kwento at ang mga damdamin ni Didi sa iba't ibang bahagi ng kwento. Isa-isahin din natin ang mga bahagi ng pamayanan na naipakilala sa kwento. Balikan natin ang mga salita na ating nabasa sa kwento noong nakaraang araw. Parke, basura, balabal, pamayanan, aklat. Balikan rin natin ang panimulang tunog ng mga salitang ito. Sabihin din ang panghuling tunog ng mga salitang ito. Parke. Ang unang tunog ng salitang parke ay P. At ang huling tunog ng salitang parke ay E. Parke. Pamayanan. Ang unang tunog ng salitang pamayanan ay P. At ang huling tunog ng salitang pamayanan ay Pamayanan. Basura. Ang unang tunog ng salitang ito ay B. At ang huling tunog ng salitang ito ay A. Basura. Balabal. Ang unang tunog ng salitang ito ay B. At ang huling tunog ng salitang ito ay L. Balabal. Aklat. Ang unang tunog ng salitang ito ay A. At ang huling tunog ng salitang ito ay T. Aklat. Ngayon ay punan natin ang mga pangungusap ng angkop sa mga salita. Unang bilang. Ang mga patlang ay nasa silid aklatan. Ano ang angkop na salita para sa pangungusap na ito? Tama! Aklat. Ang mga aklat ay nasa silid aklatan. Pangalawang bilang. Ang mga patlang ay dapat itapon sa tamang basurahan. Ano naman ang angkop na salita para sa pangungusap na ito? Tama! Ito ay basura. Ang mga basura ay dapat itapon sa tamang basurahan. Pangatlong bilang. Maraming tao ang naninirahan sa patlang. Ano ang angkop na salita para sa pangungusap na ito?
Tama! Ito ay pamayanan. Maraming tao ang naninirahan sa pamayanan. Pang-apat na bilang. Ang patlang ay puno ng puno. Ano ang angkop na salita para sa pangungusap na ito? Magaling! Ito ay parke. Ang parke ay puno ng puno. At panglima, nagsuot ang babae ng patlang dahil malamig. Ano ang angkop na salita para sa pangungusap na ito? Tama, ito ay balabal. Nagsuot ang babae ng balabal dahil malamig. Basahin natin muli ang kwento ni Didi. Sa ating muling pagbasa, tukuyin ninyo ang mahalagang pangyayari sa kwento. Itala ninyo ang naging damdamin ng mga tauhan sa mga pangyayaring naitala. Basahin natin muli ang kwento na may pamagat na Makulay na Mundo ni Didi. Didi's Colorful Treasure, Calado D. 2024. Ang Makulay na Mundo ni Didi, translation for storyweaver.org. Makulay na Mundo ni Didi. Banner he are Didi's Colorful Treasure. Noong unang panahon, may isang grupo ng mga bata na nakatira malapit sa isang malaking pamayanan. May malaking parke malapit sa kanilang tahanan. Ang parke ay makikita sa malaking lungsod. Ito ay kakaiba, walang puno, walang halaman. Ang makikita lamang ay maraming basura. Ang buong pamayanan ay puno ng basura. Kapag walang pasok, ay pumupunta ang mga bata sa parke. Ang tanging ginagawa lamang nila doon ay maglaro at maglibot sa parke. Naghahanap sila ng mga plastik na bote at mga damit na mula sa basura. Ganun pa man, alam nila ang tungkol sa mga basura. Isang araw, dumating si Didi sa parkeng puno ng basura. Mayroon siyang pulang balabal sa kanyang leeg. Nakita ni Didi ang mga batang naglilibot sa parke ng pamayanan. Umupo siya malapit sa mga bata. May kinuha siya sa kanyang bag at pinagmasdan niya ito. Noong una, ang mga bata ay nakatingin lamang sa kanya sa malayo. Unti-unti silang lumalapit para makita ang dala ni Didi. Maraming dalang aklat si Didi. May makapal, manipis, makulay at puno ng mga kwento. Ang mga bata ay patuloy na lumalapit kay Didi. Nagagandahan sila sa kanilang nakikita. Araw-araw, pumupunta sa parke si Didi. Ang mga bata ay lagi rin siyang pinupuntahan. Lagi silang nakikinig sa mga kwento ni Didi at unti-unti na rin nilang natututuhang basahin ang mga letra at mga salita. Paunti-unti, kaya na rin nilang magbasa ng kwento. Naisip ng mga bata na linisin ang lugar kung saan laging umuupo si Didi. Nilinis ng mga bata ang mga basura. Nakakita sila ng lamesa at upuan mula sa basura para sa kanya. Ang isa ay nagdala ng sapin, ang isa naman ay nagdala ng kurtina. Mga maliliit na bagay na mapapakinabangan ay dinala nila para sa lugar na kanilang inayos. Isang araw, si Didi ay hindi dumating. Kahit ang sumunod na araw ay wala pa rin siya. Ang mga balisang bata ay naghihintay sa kanya. Habang nag-uusap sila, nagsimula silang magbasa. Unti-unti rin silang nagturo sa isa't isa. Isang araw, natagpuan nila ang tirahan ni Didi sa isang aklat. Dali-dali silang nagbigay ng oras para hanapin si Didi, dala ang bag ng mga aklat. Sa kanilang paghahanap, nabasa at naunawaan nila ang numero ng bus. Nabanggit na rin nila ng malakas ang pangalan ng kalsada dahil naturuan naman sila ni Didi. Nasaan kaya ang bahay ni Didi? Nandito ba o nandoon? Sa haba ng kanilang paghahanap, napagod na ang mga bata. Naisip nila na tumigil na sa paghahanap at bumalik na sa kanila. Nang may isang nakakita ng pulang balabal. Nakita ng mga bata ang balabal ni Didi. Si Didi ay nakahiga sa kanyang higaan. Mukhang may sakit at malungkot.
Walang makikitang ngiti sa mukha niya at walang sigla. Binigyan siya ng doktor ng mga gamot pero hindi pa rin siya gumagaling. Ang mga bata ay tumakbo palapit sa kanya at siya ay niyakap nila. Ipinakita nila ang bag na puno ng aklat at sila ay nagbasa ng malakas para kay Didi. Nagsimulang ngumiti si Didi at nagliwanag ang kanyang mukha, maging ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Nagbalik na muli si Didi at ang mga bata ay nagsimula ring magpulong muli. Nagkikita sila gabi-gabi, nagtatawanan sila at laging nagbabasa ng aklat. Sabay-sabay silang nagkakasayahan, si Didi, ang mga bata at ang kanyang mga aklat. Narito ang mga sitwasyon o mga pangyayari sa kwento. Una, hindi pa nakikilala ni Didi ang mga bata. Pangalawa, nakita ni Didi ang mga bata. Pangatlo, naging kaibigan ni Didi ang mga bata. Pang-apat, nagkasakit si Didi. At panglima, nalaman ng mga bata kung saan nakatira si Didi. Ito ang iba't ibang sitwasyon mula sa kwentong ating nabasa. Ngayon naman, ay narito ang damdamin sa bawat sitwasyon o mga pangyayari sa kwento. Unahin natin ang unang sitwasyon. Hindi pa nakikilala ni Didi ang mga bata. Ano kaya ang damdamin ni Didi sa sitwasyong ito? Si Didi ay maaaring nakakaramdam ng pag-aalala at pananabik dahil hindi pa niya nakikilala ang mga bata, ngunit gusto niyang makipagkaibigan sa kanila. Ang kanyang damdamin ay nag-aalala at nananabik. Para naman sa pangalawang sitwasyon, nakita ni Didi ang mga bata. Ano kayang damdamin ni Didi sa sitwasyong ito? Si Didi ay nakaramdam ng tuwa at pananabik dahil nakita na niya ang mga bata at gusto na niyang makipagkaibigan sa kanila. Ang damdamin ni Didi ay masaya at nananabik. Pangatlong sitwasyon, naging kaibigan ni Didi ang mga bata. Ano kaya ang damdamin ni Didi sa sitwasyong ito? Si Didi ay nagagalak dahil naging kaibigan na niya ang mga bata at mayroon na siyang mga bagong kasama. Kaya ang damdamin ni Didi ay nagagalak. Pang-apat na sitwasyon, nagkasakit si Didi. Ano kaya ang damdamin ni Didi sa sitwasyong ito? Si Didi ay malungkot, nag-aalala at nanghihilakbot dahil nagkasakit siya at hindi niya magawa ang mga gusto niyang gawin. Kaya ang damdamin ni Didi ay malungkot, nag-aalala at nanghihilakbot. At panglimang sitwasyon, nalaman ng mga bata kung saan nakatira si Didi. Ano naman kaya ang damdamin ng mga bata sa sitwasyong ito? Ang mga bata ay nakaramdam ng tuwa at galak dahil nalaman na nila kung saan nakatira si Didi at gusto nila siyang dalawin. Ano ang pinakamahalagang pangyayari sa kwento? Maari ring ang pinakamahalagang pangyayari sa kwento ay ang nakilala ni Didi ang mga bata. Natuto rin ang mga bata kung paano magbasa at natuto rin sila na maglinis sa kanilang pamayanan. Balikan natin ang ilan sa mga kwento na natalakay natin. Itala natin ang tauhan, tagpuan, problema, solusyon, at wakas. Ang mga tauhan mula sa kwento ay si Didi at ang mga bata. Ang tagpuan naman mula sa kwento ay ang parke at ang bahay ni Didi. Ang problema mula sa kwento ay mga basura at nagkasakit si Didi. Ang solusyon ay naglinis ang mga bata, inalis nila ang mga basura at natagpuan ng mga bata si Didi. Dahil nga nagkasakit si Didi, hindi na nagpakita sa parke, kaya ang naging solusyon nila ay hinanap nila si Didi, natukoy nila ang bahay ni Didi at natagpuan nila si Didi. At ang wakas ng kwento ay bumalik si Didi sa parke kasama ang mga bata na nagbabasa ng aklat.
Mula sa mga pangyayaring ito, ano-ano ang naging damdamin ng tauhan? Narito ang talaan ng isa pang damdamin na maaaring maramdaman ng mga tauhan sa kwento. Nagagalak, nasasabik, nag-aalala, naghihinayang, at naghihilakbot. Ang nagagalak ay nakakadama ng labis na tuwa. Ang nasasabik ay umaasa sa isang magandang pangyayari. Ang nag-aalala ay nakakadama ng takot at lungkot. Ang nanghihinayang ay nalulungkot sa hindi pagkatupad ng isang bagay. At ang nanghihilakbot ay nakakadama ng labis na takot. Narito muli ang talaan ng mga damdamin. Magbigay kayo ng halimbawa para sa bawat damdamin na nakatala. Narito ang aking mga halimbawa. Sa damdaming malungkot, nawala ang alaga mong pusa, kaya ikaw ay nakadama ng lungkot. Para naman sa damdaming masaya, nagkaroon ka ng bagong cellphone, kaya ikaw ay masaya. Para naman sa damdaming nagagalak, dumating ang iyong ina na galing sa abroad, kaya ikaw ay nagagalak. Para naman sa damdaming natatakot, naligaw ka sa isang malayong lugar, kaya ikaw ay natatakot. At para naman sa damdaming naiinis, hindi ka makatulog, kaya ikaw ay naiinis. At para naman sa gawaing ito, pumili ka ng isang kwento na gustong-gusto mo at puna ng mga patlang sa chart. Isulat ang pamagat ng kwentong gustong-gusto mo. Alamin ang mga tauhan, tagpuan, problema, solusyon at wakas sa kwentong gustong-gusto mo. At isulat ang damdamin ng tauhan sa bawat bahagi ng kwento na naitala. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!